Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth. The Truth on Air, we uncover the truth behind the news. Magandang hapon, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS-DWD, 1098 kHz sa ating mga talapitan at sa kabilang dako paron ang ating kasama katanding Dr. R. Magandang hapon. Dakong paroon, parang horror, Dr. J. Pero Dr. J, parang na-horror ako ngayon sa damit mo. Parang hindi ka ngayon nakaporma. Mukhang wala kang date ngayong araw na to. Wala. Ito yung mga tinatawag natin dry fit. Dry fit. Pag pinawisan ka, medyo nagda-dry ka agad. Alam mo, parang hindi yan katulad ng mga nangyayari sa ating mga paligid, Dr. J. Masyado tayong juicy ngayon, di ba? Juicy na meron daw, Dr. J, na 84 billion in assets na naibenta o naipasa sa pangangalaga ng isang pribadong kumpanya o mga taong pribado, Dr. J. Parang naalala ko to, Dr. J, di ba, na parang tama ba yung pagkaintindi ko? Hindi ko masyadong hindi ako masyadong aral dito, Dr. J. Yung MWSS, parang yun di ba? Parang mga ganun ng styling nito, di ba, Dr. J? Ang MWSS, yung prangkisa, ang bininta dyan, ang pinaghatian nila. Dati ang nag-distribute ng tubig, yung Manila Water Sewage System yata tawag diyan, ano? Yung nag-deliver ng yan ay government owned diyan. So ngayon nung kasama kasi sa privatization nung panahon ng it was imposed to the Philippines nung naupo si Cory Aquino na kailangan mag-privatize ang gobyerno. Lahat ng government-owned businesses ay i-privatize. Kasama yan sa dikta ng IMF at ng World Bank. Bago nila tulungan ang bansang Pilipinas, dahil sa panahon nung araw na yan, talagang nasa crisis tayo sa ekonomiya. So, isa po yan sa mga ginawa nilang mga kondisyon para tutulungan kasi worldwide at the time gusto ng mga mayayaman ng mga kumpanya na sa kanila mapunta yung mga ganyang negosyo na madali na hindi sila natatalo. Walang talo yan walang pagkalugi yung ganyang business. Dahil alam mo, Dr. R, sa kanila, garantisado ang kanilang profit. Kaya yung mga ating mga oligarko, diyan sila nagninegosyo sa mga ganyan na power distribution, water distribution at mga utilities dahil garantisado ang profit nila. So kasama yan ngayon, pagka ang gobyerno nagbebenta ng kanilang mga ari-arian, isa lang ang ibig sabihin yan, Dr. R. Kapos
kapos sa pera ang gobyerno. So, yun ang katotohanan dyan, Dr. Al. Paano yan, Dr. J, no? Para dami-dami kasing anggulo na pinagdidiskusyonan dito sa social media. Alam mo naman, ang Pilipinas, isa sa pinakamalaking pinakamalaking bilang ng mga social media users, di ba, Dr. J, no? Ang napapag-usapan, Dr. J, bakit daw ito nasasabay sa pinag-uusapan nilang CONAS? Diba? O parang asshole na congressman ba yan? CONAS? Parang nasasabay daw, Dr. J. So hindi mapigilan ng mga tao na mag-isip na ang pagbebenta daw ba nito o paglilipat ng kapangyarihan sa isang pribadong institusyon na na mag-manage o mag-operate ng mga infrastrukturang ito, o mga asset ng bansang Pilipinas, dahil ito ay asset ng gobyerno, Dr. J. Hindi kaya daw ito papang-finance sa CONAS? Pwede rin kasi itong katulad yung pagbibenta sa Terminal 3 ng NAIA. 48 billion pesos ang bentahan diyan. Ang bumili niyan yung Manila International Airport Authority, another government entity, At kasi dati umuupa ang MIA o Manila International Airport Authority diyan sa NAIA 3 nang umaabot ng 400 plus million every year yata ang kanilang upa. So ngayon, binigyan sila ng pagkataon na bilhin yan sa hulugan na 15 years. Now, kung iyan ay pang-suporta sa CONAS, hindi ko alam, hindi ko masasagot kasi ang transaction is between MIA, which is supposedly also a government entity, at NAIA. At ang isa pa na sinasabi nila, yung bentahan ng isang hydropower plant doon po sa Laguna. Iyon yata yung, alam mo yung Kaliraya. Are you familiar with that, Dr.? Ang pangalan daw nitong hydro power plant na ito ay CBK. At ayon dito sa aking research, Dr. J, private ang buyer nito. At sinabi dito, hindi umano, hindi natin alam kung sigurado itong ating research. Pero sinabi dito, Aboitiz, at isang Japanese na kanilang consortium, Dr. J. At mismong si Presidente, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J, ang nag-turnover yata nito, kung di ako nagkakamali. Pero Dr. J, meron daw dito, yung paglilipat daw nito, yung 85% bid premium nito ay unexplained, Dr. J. So yan ang nakakapagtaka kung unexplained yan. Saan napunta ang proceeds, ang pera niya, Dapat sa mga ganyan na mga ganyan na kanilang binibenta ang property ng gobyerno, dapat yan ay transparent, Dr. R. Kasi yan ay pag-aari ng taong bayan yan eh. Hindi naman pag-aari ng isang individual yan, kundi kung yan ay government-owned properties, ibig sabihin yan, it is owned by the Filipino people. Tama. Yun nga, Dr. J, ang pinupuntos natin dito. Kasi kay mga ilang oras lamang, Dr. J, nakakita ako ng balita na itong si mahal na pogi, napaka-poging Pangulong Bongbong Marcos ay nagpatawag ng special session, Dr. J. At isa doon, sa nakalagay doon, ay supposedly ay ang pag-aayos yata o pagsasaayos o paggawa ng pagtulong dito sa mga alam mo, napakalakas kasi nung lindol sa Mindanao, Dr. J, diba? Pero kung naman pala yung power plant, ba't pa natin pag-uusapan? Marami naman palang pondo. Marami palang pondo. Bakit pa pag-uusapan, Tapos mayroon pang mga nagpunta doon na senador, pinag-iiyawan pa. Di ba, Dr. J? Ano ba talaga ang parang puro na lang tayo optics, pupunta tayo doon,
tapos pupunta kayo doon, hindi na kayo nahiya, kayo pinagsisigawan pa, di ba? O ano yan, puro na lang tayo, puro na lang po tayo kwentuhan dito. Actually, suspect yung ano na yan special session yan. Pero that is within saklaw yan ng kapangyarihan ng Pangulo na tumawag na special session ng Congress, lalo na kung may mga pending na mga bills o batas na dapat maaprubahan, despite na mayroong recess ang Senate o ang Congress, at the moment naka-recess sila. Pero alam mo, hindi maalis sa ating pag-iisip na ito ay politika ito. Hindi naman ang totoong dahilan yung magkakaroon sila ng sesyon na pag-usapan yung mga nakapinding na batas. Pero this is more of, alam naman natin ang sigalot dyan sa Senado na dalawang grupo, Gatchalian Black at saka Cayetano Black. So ito ay maaaring parang maskara kung ano talaga ang tunay na pakay ng pagtawag sa special session doktoral. Ayun na nga, Dr. J, ang punot daw ng pagtawag ng special session ay lalabas daw itong senador na mapagdasal, Sobra daw mapagdasal itong senador na to, Lalabas daw ito para lumipat ng kampo. Itong senador ito. Alam mo, tingin ko ito sa sobrang banal nitong senador na to, Dr. J. Sa sobrang pagdasal niya, lalagpas na sa langit. Pero ang bagsak niya, sigurado, Dr. J, sa impyerno din. Sa impyerno pa rin, talaga. Kasi yan ay, alam mo, it doesn't mean kung nagdadasal ka, banal ka. Kasi marami diyan na mga kriminal, marami din na mga masama-samang loob. Nagdadasal din Kaya tuloy ang Panginoong Diyos, kung ako'y pag naisip mo kung ano yung nangyayari sa kaisipan ng Panginoong Diyos, nalilito na rin dahil ang makasalanan nagdadasal din, ang magmatutuwid nagdadasal din. Kaya siguro hindi niya na alam kung ano gagawin niya, o kung alin ang papakinggan niya, yung kabila o yung dito sa kabila. Kasi alam mo, kita mo naman kahit na yung mga na sumusulong sa impeachment ni Sara Duterte, nakikita mo sa simbahan pa nagpupunta. Tapos yung impeachment report na ginagawa nila, binabasmasan pa ng mga pare. So hindi mo na alam kung sino matuwid, doktoral at ang baluktot dito sa ating bansa. Ayun na nga diba? Pero Dr. J, napakasimple lang naman ang tanong mo Kung akong tatanungin mo, ang matuwid ay yung paghahanap ng katotohanan. At yung baluktot ay yung nagbabaluktot ng katotohanan. So ngayon, kung iisipin ninyo, ating mga tagapakinig sa taong bayan po, sa ating mga followers sa Facebook, na mga nakikinig dito sa radyo, tingin niyo sino ang baluktot? Itong si SP Gatchalian, Kaya basta ayoko na sabihin, Dr. J, baka sabihin mo na naman plastic, Ito businessman, ito plastic man. Ito si super plastic man. Itong si Dr. Gatchalian, ano to Dr. J, business niya yun, hindi siya plastic. Ngayon, sino ang matuwid? Itong si SP Puno, Gatchalian, o itong si SP Cayetano, di ba, Dr. J? Ngayon, ang isa ko pang maitatanong sa taong bayan, sa tingin niyo ba itong senador na ito na nababalitan lilipat para tuloy itong aswang lilipat sa kabilang kampo. Sa tingin niyo ba ay ang kanya hubang testimonya ay tunay na nagpapakita ng kalooban ng Diyos na sinasabi niya. Kasi Dr. J, meron tayong kiniklaim ang will daw ng Panginoon. Alam ko, napakasimple lang ng will ng Panginoon. Ang will ng Panginoon, Dr. J, ay yung mas mabuti para sa tao o para sa kanya. Ano bang mabuti para sa kanya? Lumipat siya para mapagtakpan na lalo kung sino yung mga nagnakaw sa taong bayan. O hayaan nang makulong siya, para mapatunayan na talagang ang ginagawa niya ay doon lamang siya tumatayo sa katotohanan. Kasi pag lumipat siya,
Isa lang ang ibig sabihin noon, hindi interes ng taong bayan ang nasa kaisipan niya. Ang nasa kaisipan niya yung sarili niyang interes. Na kung may nagawa siyang kasalanan, natatakot siya na pananagutin siya nitong administrasyon na ito. Ano? So maliwanag yan. Kung lilipat siya, yung sinasabi mong mahilig magdasal, lalo na yung ama niya, mahilig magdasal, ay yan ay sarili niyang interes yan at hindi yan sarili interes ng mamamayang Pilipino. Tandaan natin yan, Dr. R. Alam mo, napakasimple lang po nito, no? Ay, hindi, may nagtanong dito, Dr. J. Ay, hindi, baka ho, napapanood nyo kami ngayon sa Facebook. Kami ho ay live sa ating paboritong stasyon. Dito po sa CBS DWAD 1098 po, AM po, no? Sa AM band po, nandito po tayo live. Alam mo, Dr. J, yung sinasabi mo na yan. Ay, ang dalawa lang naman yan, tama yan, ang katotohanan, no? So, alam na ng taong bayan, diba? Kitang-kita naman, Dr. J, huwag na natin pong ipagkaila. Hindi naman ho tayo mga bata, hindi man tayo po pinanganak kanina lamang. No? Alam po ng bansang Pilipino. Alam ho ng bansang Pilipino. Makinig ho kayo. Alam ho ng bansang Pilipino na kaya ho nyo ginagawa lahat yan, no? Ay para ho mapigilan ang patuloy na pag-iimbestiga, no? Diyan ho sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ay ano ho yan? Yun ho ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Di ba ho? Kita nyo naman, simple-simple, Dr. J, nilagay mo si Senator Rodante Marcoleta, isang abogado, untainted, hindi na pangalanan nakakuha ng maleta. Ito naman sa kabila, ang nilagay ba naman si Erwin Tulfo na tainted dahil napangalanan siya na nakakuha siya ng maleta. Di ba napakasimple lang ho, taong bayan, no? Ano ba, tingin niyo, sino paniniwalaan niyo ngayon? Di ba, Dr. J? No? So ngayon, no, dalawa lang bagay yan. Pag gusto ho nilang pagtakpan, no, ibig sabihin, no, yan ho yung masama. No? Kung gusto naman ho talagang malaman natin, no, malaman ho ng taong bayan sino ho nagnakaw sa lahat ng buwis na ibinayad ninyo. Abi, doon ho tayo. Di ba, Dr. J? Alam mo, kaya ako nalulungkot, Dr. J, nakita mo ba yung pinasa ko sa yung balita na ang Blue Ribbon Committee hearing ay mangyayari sa labas ng Senado bukas. Di ba? Hindi ba nakakalungkot yan? Di ba? Okay. Gusto mo nating malaman kung sino yung mga walang hiyang nagnakaw yan dyan sa atin, di ba? Pero ayaw ho nilang payagan, kaya ho, parang ginawa. Sabi nga, para daw garrison ng Hapon. Ngayong ang Senado, hindi ko alam kung totoo nga, no? Hindi tayo nakikita physically, pero parang garrison daw ng Hapon. Bakit ba lalabas itong grupo ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Pia Cayetano para ho ipagpatuloy ang pag-iimbestiga diyan ho sa malawak na pagnanakaw na ngayon lang daw nangyari, no, according sa ating kaibigan si Congressman Egay Erice. Ay, Dr. J, kahapon ay kaarawan ni Congressman Egay Erice. At amin lang po kayo mabatiin, maligayang kaarawan po, Congressman Egay. Happy birthday, Congressman. So, Dr. J, sabi nga ni Congressman Egay, ngayon lang siya nakakita ng ganyang kalawak, no, na pagnanakaw sa pera ng taong bayan, di ba? Matagal na politiko ito si Congressman, di ba? Dr. J, di ba? Ngayon ito nga, sabi mo nga parang garrison yung garrison ng Hapon, yung Senado. Si Senador Lacson nagpahayag Lacson warned si Senator Pink Lacson warned that unscrupulous power-hungry groups are exploiting widespread public frustration over inflation, flood control anomalies, and Senate leadership disputes to incite a military-backed destabilization plan. Siya mismo nagsabi nito eh. Dr. J, bago mo ipagpatuloy, ito ang masasabi ko dyan. Yan, narinig mo natin. So ito, inamin niya mismo sa kanyang pahayag na mayroong widespread public frustration over inflation and flood control anomalies. Inamin niya sa statement na yan, maliwanag. Na-recognize ng gobyerno natin ngayon na mayroong ganyan na problema tayo. Na mayroong
At ang sinasabi niya na key details of the plot and the Senate incidents per Lacson, military instigation. At kanina may pinanood ako na mayroon daw talagang kumikilos at frustrated na itong mga nasa military. Hindi ko alam kung totoo ito pero galing mismo ito kay Lacson na nagsasabi na personnel at regional and battalion level potentially aiming for a military junta or an constitutional change of government. Marami daw na frustrated na mga mayado kung sa atin pa na mga members of the Armed Forces of the Philippines, no? Ito ay hindi natin alam pero ito ay nanggagaling ito mismo sa pag-interview sa kay Senator Ping Lacson, ano? So ito ay alam nyo at kaya siguro kanilang sinara yung Senate at napilitan itong sila Marcolita at Pia Cayetano na gawin ang investigasyon sa labas ng Senado. Sa EDSA ba yun? Sa lugar Oo, yun? dito yata sa Dr. J, ang tamang address ay sa Double Gem EDSA Garden Events Place, no? Ito Saan ba yan? sa EDSA daw to. Oo, sa EDSA. Parang EDSA Mandaluyong yata ito. No? EDSA Mandaluyong. Malapit sa atin, Dr. J, malapit sa ating estasyon, no? Ngayon, doon sa mga interesado na kayo po ay mag-obserba kung ano ang itong investigasyon na ito, baka open ito sa public, Dr. Rar. Alam mo, Dr. J, most probably, ay baka hopefully sana meron pang screen sa labas yan, no, para mapanood rin ng mga passers-by. Hindi lang yun. Maaring kung ako siguro dadaan dyan, Dr. J, talagang hihinto ako at gusto kong malaman talaga kung sino yung mga magnanakaw na ulupong na yan, Dr. J. Ano ba? Para alam natin kung sino yung mga ipapako natin sa cruise sa 2028. Alam mo, di ba? Pag may umupo na maayos-ayos na Pangulo. Ngayon, kung ito'y open sa public, ay ako i-encourage ko yung ating mga kababayan kung kayo po interesado na makita nyo yung ano na yan, yung kaganapan dyan sa lugar na yan. Ako hindi ko alam kung saan ang lugar na yan, ano? Pero sabi nila EDSA, sa events place, where ang tawag? Oo, Double Gem Events Place, Dr. J. Events place. Ay pumunta kayo para makita nyo kung anong kaganapan doon at kayo mismo magkaroon ng first-hand information na manggagaling talaga sa napanood ninyo. Hindi ho yung manggagaling sa mga vloggers ang informasyon, kundi talaga kung kayo may panahon, pumunta kayo doon at tingnan nyo kung anong kaganapan. Bukas ba? Alas 10 ng umaga yan, Dr. Oo, bukas daw, alas 10 ng umaga. Ito ang tamang address, Dr. J. No, ako personal ko ho kayo iniimbitahan. Dapat ho, malaman ho natin pare-parehas kung sino ho yung mga PI na yan na nagnakaw ho sa lahat ng buwis na ibinayad din nyo. Alam nyo ho, magmula ho sa laylayan ng mga Pilipino sa laylayan, no? Alam mo yung mga laylayan, yung mga hirap na sa buhay yan, Dr. J. Siyempre, alam nyo, ang pagbabayad ho ng buwis ay hindi lamang ho ibig sabihin na ibinabawas sa inyong sweldo. Dr. J, hindi ba pag bumibili ka ng produkto ay binabawasan na rin dinadagdagan din ng VAT, ano, Dr. J? Di ibig sabihin, no, lahat ho tayo dito, lahat ho tayo ay damay ho tayo dito, ninakawan ho tayong lahat. Kaya ho, amin hong ini-encourage na kayo ho ay magtungo. Ang address, Dr. J, ay sa, hindi ko alam kung tama ito, no? 159 EDSA, Mandaluyong City. No, Dr. J. Saan yan? 159. Corner Berkeley Street, Ortigas Center, Barangay Wakwak. No? Ay malapit talaga sa atin to, Dr. J, malapit sa stasyon ito, no? So ito gym ba yan? Gym ang nakalagay? Ang pangalan po ng lugar, muli po, Double Gem EDSA Garden Events Place. Ang address po ay 159 EDSA Corner Berkeley Street sa Ortigas po, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Sa Wakwak. May gym siguro dyan, sinasabi na yan. Bandang Ortigas. So ngayon kung may time kayo, yan naman ay open sa public yan.
Kung kaya lang ng aking tuhod, gusto ko pumunta eh. Kaya lang, alam mo, pag lumakad na ng malayo, ayan ang malaking problema natin, ano? Pero kung kayo po may oras, maganda yan na mapanood ninyo ng personal ang kaganapan. Siguro naman, baka may screen naman na nasa labas yan at may papakita. At di ko alam kung mayroong live, ano yan, Dr. Har, meron bang live, ano yan? Alam mo, Dr. J, most probably, no, alam mo, kung sino man na nag-organize yan ito, natin ang ipanawagan, Dr. J, na hopefully po, sa mga hindi malayong lugar, katulad ho ng mga nasa Visayas at nasa Mindanao, yung mga nasa Norte, no, ay sana ho ay merong maayos na live feed ito somewhere kung sino man ho ang magla-live feed. At ganun din ho, mas maganda ho siguro, meron hong malaking screen sa labas, Dr. J, at may magandang sound, no, malaking sound para marinig ng taong bayan, marinig ng mga nasa bus, marinig ng mga nasa MRT, marinig ng mga nasa traffic, Dr. J. Kung ano ba talaga, kung saan ba nila dinala ang pera ng taong bayan at kung sino-sino itong mga mga putok sa buho na na magnanakaw, no, mga magnanakaw na ito, na dapat ito talaga ay mailathala na para malaman na natin ang katotohanan, Dr. Didaxe. Kasi alam mo, puro pagtatakip na lamang, no, puro pagtatakip na lamang. Wala na nga ho nangyari dun sa dating Blue Ribbon committee sa ilalim, no, itong alam mo, idol pa naman natin sana itong si Senator Pings Lacson, di ba? Kaya alam mo, wala na, inatigil ho ito, hindi ho natin maintindihan kung bakit itinigil ito o natigil. Pero ito ho, alam niyo ho, interes ho ng taong bayan, alam ho ng grupo nitong si Senator Alan Peter Cayetano na interest natin, Dr. J, kasama na tayong dalawa doon, Dr. J, malaman natin kung sino ang nagnakaw. Di ba? Ito nga, tinitingnan ko itong sinasabi ni Lacson, ano? Yung growing frustration, saan nagaling sa kanya within the armed services. Warning that such sentiment could be exploited by unscrupulous and power-hungry destabilizer. So, ibig sabihin, yung haka-haka dati na narinig natin na ang military, meron talaga silang frustration kasi nagagaling na ito sa kay Lacson mismo, no? At ito'y, alam nyo, dala ito ng flood control anomalies, inflation, at pagtaas ng presyo ng langis. So, sinasabi din ni Lacson that personnel within the armed services are closely monitoring ongoing national developments driven by both internal political dynamics and external economic pressure. Ngayon, Dr. R, isa din sa nakita ko, itong hindi ko alam kung totoo ito na magsasampa ng kaso ng perjury ata itong mga ibang member ng armed forces laban sa kay Defense Secretary Teodoro, no? May nakita akong post na gano'n pero I'm not sure if it's true dahil doon sa pagkaroon niya daw ng passport na Malta ba yan? Maltese o ano mang tawag doon sa bansa na yan? Totoo ba yan, Dr. Ha? Ako nabasa ko rin yan, Dr. J. Ako inaantay ko lamang kasi ito mga active yata ito, active na personnel ng military, Dr. J. Parang lumalabas supposedly, hindi natin alam kung tama nga ang ating nababasang balita. Parang Dr. J, parang ikaw naman sinasabi lang natin yung nababasa nating balita, inuubo ka na. No? Dr. J, ang balita ay magsasampahan ng mga active military personnel itong si Ginoong Gilbert, no? Dahil daw napatunayan na meron pa itong active na Maltese passport. Maltese, alam ko, aso yan. Nako. Dr. J, ang Maltese makapalang buhok. Makapalang buhok, oh. Mag-ano muna tayo, magpahinga na kaunti. Mag-station break muna tayo para makahinga ng konti si Dr. J. Sige. Broadcasting from Mega Manila and streaming
on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po ay alas 12:30 ng hapon, Monday, July 15. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air dito lang sa CBS, DWAD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At alam niyo, Dr. R, nakita ko itong post ni Mr. Mayor Magalong. Oh. Ano ang sabi niya? Kahit gaano pa kahaba ang video presentation mo, hindi uubra yan sa taong bayan dahil alam nila ang totoong dahilan kung bakit ka lilipat. Sino kaya ito? Nag-aaksaya ka lang ng effort. Mukhang si ano yan, mukhang si prayerful boy, Dr. J. Hirap kasi sa atin, ang tingin natin sa sarili natin, tayo lang ang matalino. Tapos yung taong bayan, puro bubo. Yan ang tingin natin, kahit gamitin mo pa ang Diyos sa talumpati mo, hindi niyan mabubura ang isip ng taong bayan sa katotohanong takot ka magkakaso. Alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka. So yun ang isang... Alam mo, Dr. J, ako rin ay nagsisimba rin sa Dr. J, ako born again. Pero alam mo, kung ganyang mga senador lang, Dr. J, ang aking pakikisamahan, magiging born against na ako. Born against that senator, that prayerful senator. Hari nawa ay lumagpas siya sa langit, Dr. J. No? Sobra niya pagdadasal, di ba? Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, ang aking natutunan, no, ang aking naiwan sa akin ng aking yumaong ina, Dr. J, ay yung ang hindi pagko-compromise. Alam mo kung bakit, di ba? Pag ang tama ay kinompromise mo, no? Na with yung mali, no? Hindi na katotohanan 'yon. Hindi na po yan ang gusto ng Diyos. Kung totoong Diyos yung dinadasalan niya, Dr. J. Ang tama, hindi po dapat yung kino-compromise sa mali. Di ba? Kasi kung tama po yan, tama. Kung mali, mali. Kung katotohanan, katotohanan. Kung kalokohan, kalokohan. Ngayon po, hindi nyo masisisi, Mr. Senator, no, may paputi-puti pa yata ito na buhok, parang tayo, Dr. J. Alam mo, Dr. J, hindi nyo masisisi ang taong bayan. Alam nyo, sabik na tayong taong bayan, malaman kung sino ho ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Sa katutak-una na pera ang ninakaw. Di ba? 805 billion, meron 1.3 trillion. Mr. Senator, ang tanong ko lang ho, ito ay tanong lamang, no? Nakinabang ho ba kayo? No? Kaya ho kayo lilipat, nakinabang ho ba kayo? Ako nag-iiwan lang ng tanong, Dr. J, ha? Ito ay tanong lamang. Sana ay masagot ito ng ating buting senador. Tama. Kasi yun ang madalas na ginagamit yung para ipakita sa tao. Nagdadasal, nagpupunta sa simbahan, nakaluhod na taimtim kunwari na dumadasal. Bakit ganyan madalas ang image na gusto nila pakita sa tao? Na habang nagdadasal naman sila, ang sungay nila ay kinatatabunan lang ng kwan, ng kaunti. Pero alam mo, madalas yan ang ginagamit ng props ang simbahan. At ito naman ang simbahan dahil nakakatanggap kahit papaano may mga member sila kasama sa hierarchy na tumatanggap ng malita, ay kaya siguro parang tinutolerate nila. Alam mo, tahimik masyado ang simbahan natin. Ang simbahan Katoliko, to be specific, sa nangyayari diyan sa flood control scam. Hindi natin masyadong naririnig kung ano ang kanilang saloobin ng simbahan natin. At hindi ho katulad yan doon sa isang malaking simbahan din dyan na nasa Commonwealth ang kanilang headquarters. Talagang sila po ay galit
nagalit na sa nangyayari sa bayan natin, Dr. Al. Alam mo, totoo yan, Dr. J, no? Meron ako mga nakausap na mga kapatid natin dyan sa sinasabi mong simbahan, no? Sa totoo lamang, Dr. J, galit nga sila. Galit talaga sila, Dr. J, dahil masyado na raw garapal, no? Garapal, no? Halatang halata. Ang tanong ko, Dr. J, alam pa kaya ito na nalalaman pa kaya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung anong nangyayari sa ilalim niya? Diba, Dr. J? Baka hindi na kasi, alam mo, kung ako yung presidente, hindi na ako masyado nagbabasa ng news, no? Nag-aantay na lang ako dun sa, most probably, nag-aantay na lang ako dun sa mga, yung mga heads ko na mag-report sa akin, di ba? Pero syempre, ang aasahan ko, kung ano man ang re-report nito sa akin, ay yun ang tama. Di ba? Kaya ang tanong, alam pa kaya ng ating Pangulo kung ano ang totoong nangyayari, no? Di ba? Sa ilalim niya, sa ilalim ng kanyang pamumuno, Dr. J. So yun ay, alam mo, ang lahat ng problema ng bansa natin, ang mayroong pananagutan diyan, yun nga sinasabi na ang responsibility, balik yan sa Pangulo ng Pilipinas. Kahit anumang bansa sa mundong ito, kung hindi ako nagkamali dati, may American president na nagsabi, the buck stops here, o ibig sabihin ng the buck stops here, lahat ng problema ng bansa nila, doon po napupunta ang kasagutan sa presidential, sa presidente. Sila ang nakakagawa ng solusyon, sila ang humaharap sa problema. So ganyan din ang inaasahan natin sa Pangulo natin ngayon na lahat ng problema natin sa Pilipinas kailangan sagutin kasi malala na ang problema natin. Hindi lang yung flood control scam na yan, kundi ang pagtaas ng bilihin, pagtaas ng lahat ng pagkain, presyo ng langis. So lahat yan ay kailangan harapin ng ating Pangulo. Dahil yun naman ang kanilang responsibilidad, Dr. Alam mo, naiisip ko lamang habang sasalita ka. Kung tayo dito, no, kami po ay gusto ho namin malaman ang katotohanan. Lalo na siguro, Dr. J, ang pressure. No? I can just imagine kung ano ang pressure dun sa mga nag-witness para maibulgar na kung ano talaga ang nangyari dyan sa flood control scam na yan, Dr. J. I can just imagine kung ano ang pakiramdam ng pamilya ng mga 18 Marines. Wala ho kayong magagawa kung gusto namin sila tawagin 18 Marines, hindi ho sila kargador. Paano ho, alam nyo, hindi ho sila kargador. Ginamit lang ho sila para mag-transport. Parang totoo lang bastos ang pagsasabi ng kargador sa isang ex-marine, no, Dr. J. Nakita mo kung anong sakripisyo niyan para sa bayan, di ba? Parang yung isa pa nga dyan na nakakuha ng isa sa pinakamataas na no? Hindi ko alam anong tawag mo doon, Dr. Gold J. Cross. O Gold Cross, no? Patawagin mo pa naman kargador, di ba? Alam mo, Dr. J, ako naniniwala, no? Ang katotohanan, parang tubig yan, di ba? Ito tubig, no? Ito tubig. Yung tubig, pag nilagay mo yan sa kamay mo, gusto mong ayaw mong pakawalan yung katotohanan, hindi ho mangyayari yan. Lalabas at lalabas yan sa gilid ng iyong mga daliri, di ba? At pag yan ho ay lumabas, maniwala ho kayo. Kayo ho malulunod sa ginawa niyong karumal-dumal na pagnanakaw, kaya ho nagdulot ng katutak na baha. Ako, alam mo, Dr. J, sana yung mga magnanakaw niya malunod na sa baha. So, totoo yung sinasabi mo, wala hong lihim na hindi lalabas pagdating ng panahon. Walang krimen na hindi ho natutuklasan pagdating ng panahon, At kung hindi man yan ngayon magkaroon ng mananagot itong mga kriminal na ito, darating ang panahon, doktoral, na lalabas ang katotohanan. Hindi yan may tatago. Lahat yan ay lalabas at mananagot ang lahat na involved yan sa mga pagnanakaw sa kabanang bayan. Kaya nga, no, Dr. J, kaya kami po, no, amin ho kayong hinihikayat. Muli po namin kayong hihikayatin. Kung kayo ho ay may panahon, tingin ko, Dr. J, bigyan dapat ito ng panahon ng ating taong bayan. Kayo ho ay magtungo dyan sa Double Gym, EDSA, Garden Events Place.
Dahil dyan ho gaganapin ang susunod na makatotohanang Blue Ribbon Committee hearing, no, sa pamumuno po ni Senatora Pia Cayetano. Ito po si Senator Pia ay isang abogada. Gayon din po ang subcommittee chair na si Senator Attorney Rodante Marcoleta, no? Dr. J. Ay kami po hihikayatin ho namin kayo. Kami ho'y pupunta diyan. Kami gusto rin ho namin malaman kung saan ho napunta yung buwis na ibinayad natin. Di ba ho? Wag ho, sa totoo, panahon na ho para gumising tayo. Di ba? Matagal na ho tayong pinaglololoko. Matagal na ho nila pinagtatakpan. Kung sino ho yung mga nakatanggap na yan, sa totoo lang, Dr. J, maraming napangalanan dyan sa Senado, di ba? Di ba? Nakatanggap rin daw ng maleta. Di ba? Wag ho tayong pumayag. Kung yan ho yung mga nakatanggap talaga ng maleta, dapat ho silang managot. Di ba? Yung mga napangalanan dyan sa Kongreso, kung sila talaga ay nakatanggap ng maleta, dapat silang managot. Di ba? Gusto niyo ho ba itong, no, lahat ho itong ng kitang-kita niyo naman ho, no, hirap na hirap na. Ito nga ho si Senator Ping Lacson, di ba, sabi niya na marami na ang nagagalit, di ba? Na sa totoo lang ho, makikita niyo hirap na hirap ho, lalong humihirap ang buhay ng mga Pilipino, no? Huwag niyo hong hayaan na maispasa ito sa next generation, sa ating pong mga anak, sa ating mga apo, di ba? Dapat ho ipako na sa krus itong mga lecheng magnanakaw sa pera ng taong bayan. Dr. J, hindi ako personally, Dr. J, pwede ako magpako ng isa diyan. Ako mismo magmamartilyo kahit ako humagtagdan. Ano sabi ni dating Presidente Digong? Don't believe those who frequently use the word Diyos ko Lord in front of you. Ang ibig sabihin yung mga nagdadasal, huwag ka maniwala doon. Kasi alam mo, Dr. R, may mga tao na pala simba Araw-araw nasa simbahan, nagdo-donate pa. Pero pagdating sa bahay niyan, yung katulong niya minumura So ganyan, may mga ganyan tao na ugali. Mayroong pala simba, nagdo-donate pa sa simbahan ng limpak-limpak na salapi. Pero nagnanakaw naman sa kaban ng bayan. Maraming ganyan. Paluhod-luhod pa yung mga ipokrito. Mayroon pang pray-over. Sabay ko, pray-over na nga hindi mo mabilang kung ilang pastor at pare. Pero kung din natanong na kita, yan bang sinasabi mong paluhod-luhod, yung sinasabi na natichismis na isang mataas na opisyal na naglo-lollipop? Yun ba yun? Pag naglo-lollipop ka, alam mo yung tao naglo-lollipop, makikita mo yan, nakatabingi ang mukha niyan. Tapos yung kanyang tuhod may kalyo. Hindi ko alam kung anong flavor ng lollipop, Dr. R. Kinignan mo, may namumula ang tuhod na may kalyo yan. Tiyak yan, marunong yan na mahilig sa lollipop. Balik tayo sinasabi mo. Alam niyo ho, sa ating mga tagapakinig, alam na ho natin, malalaman ho natin sa 17, no? Sa 17, ito yung special session. No, kung sino man yang mapagdasal na senador na yan nalilipat, ako Dr. J, no, sa akin lamang, no, sa ganang akin lamang, no, maaring ito ay sinishare mo, ito yung opinion lamang namin ni Dr. J. Pag yan po ay lumipat, kung sino man yan, no, kung sino man po ang mga lilipat, no, para doon sa kabila, no, na ayaw nilang na parang pinipigilan, no, para talaga halata naman, Dr. J, parang pinipigilan nila na magpatuloy ang pag-iimbestiga diyan sa flood control na yan, no, na scam, no, Dr. J. Tandaan nyo, yung lilipat na yan, maaari ho na meron hong interest. No? Maaari na may interest yan. Kaya ho lilipat yan, di ba? Kasi ho, tandaan ho, pag nalipat po uli ang mayorya diyan kay Mr. SP, alam mo na, Dr. J, kung ni SP Sherwin Gatchalian, alam nyo na ho, kung ano ibig sabihin, hindi na ho natin malalaman kung sino ho ang nagnakaw sa atin. Sa ngayon, hindi natin malalaman. Pero darating ang panahon, sisingilin pa rin sila ng taong bayan. Sa ngayon lang yan, temporary yan.
Maniwala kayo. Temporary lahat yan. Ang mangyayari man dyan, kung sakali hindi matuloy talaga, kung hindi matutukoy na ng Blue Ribbon Committee na nila Pia Cayetano, darating ang panahon doktoral. Mangyayari talaga na magkaroon pa rin sila ng na mananagot sila sa lahat ng kanilang ginawa. Pero alam mo, Dr. J, no? Maputol kita dyan. Kung alam mo, sa Dr. J, sa dami, sa laki na ng galit ng tao, ayaw na nila itong pagtagalin, Dr. J. No? Ayaw na. Ayaw na. Gusto na gusto na matapos na. At malaman na maipako na sa krus tong mga hinayupak na magnanakaw ng buwis ng bayan, Dr. J, di ba? Sa totoo lang, Dr. J, kahit na kung tatanungin mo, bukas, pagtungo ko doon, gusto ko nang malaman talaga, di ba? Kung sino-sino itong mga nakatanggap ng pera, di ba? Ng maleta, di ba? Gusto ko na pong malaman. Dahil ako ay inis na rin. Alam mo, Dr. J, minsan ako nakakatulog na papanaginipan ko na, di ba? Na ako na yung umuupo na Blue Ribbon Chair. May bago kayo upo na Blue Ribbon Chair. Kaya pala blue yung kanilang nilagay doon sa kanilang sa kanilang imbitasyon, blue. Sa gym. Gym siguro yan. Gym ng basketball. Ito parang event space ito, Dr. J. Maraming nagaganap dito na kasal yata, nasa aking pagkabasa. Ito'y malaki. Malaki itong venue na ito, Dr. J. Ang mahalaga dito ay along EDSA. Nasa corner lang ng EDSA at Berkeley. Kaya nga kung kung mamarapatin ng ating mga organizer, no, kung sino man po ang nangunguna sa pag-organisa nitong Blue Ribbon Committee, mas maganda ho sana mayroong malaking screen, mapanood ho ng taong bayan, di ba? Alam mo, ang unang hihinto dyan, Dr. J, yung mga riders natin ng mga motorcycle riders dahil madali silang huminto. Alam niyo ho, sabik na ho ang taong bayan. Malaman ho ang katotohanan sa likod ng iskandalong ito na kinabibilangan ng sangkatutak na matataas na pangalan ng kasalukuyang gobyerno. Tama. Kasi kailangan talaga malaman kasi ito pera ng taong bayan to Hindi naman ito pera ng personal o private pera ng taong bayan at hindi hindi maliit At ito kung hindi ito masawata, kung hindi ito mapigilan at hindi magkaroon ng mananagot sa lahat ng nangyayaring pagnanakaw na yan, patuloy na gagawin sa atin yan ng ating mga leaders at mga politiko, Dr. Tandaan natin yan. Tuloy-tuloy ho yan. Alam niyo ho, tuloy-tuloy yan. Ang katotohanan ho, hindi natatapos ang pagnanakaw. Alam mo, Dr. J, marami kong nalalaman, no? Akin na lamang sa iyong ikikwento na pagkatapos ng ating programa, pero marami. Dr. J, laganap pa rin ho ang commission system. Napakalaki ho ng mga hinihingi nilang commission. Ano ba? Isipin niyo ho, tuloy-tuloy kayo nagbabayad ng VAT. O tuloy-tuloy ho kayo nababawasan sa sweldo niyo. Tuloy-tuloy rin ho kanilang pagnanakaw, di ba? Alam niyo ho, sa totoo lang, Dr. J, ini-imagine ko ang mga kakaluluwa nito ay kulay abo na, no? Itong mga hinayupak na tao to. Sa totoo lang, Dr. J, talaga, bumili na ako ng martilyo papakita ko sa iyo sa Miyerkules, no? Meron na akong malaking martilyo, meron akong Disney 4 na pako. Gustong-gusto ko na magpako ng kahit isa o dalawang magnanakaw, di ba? Sa totoo lamang po, hindi lang, Dr. J, sa totoo lang ikaw, yung mga apo mo, hindi lang naman ikaw ninikawan, pati mga apo mo. Di ba? Maaaring yung pinagbubuntis pa lang pinagnanakawan na rin nila. Di isipin nyo yung nagtatrabaho, nagbuntis, nagtatrabaho pupunta sa opisina, binabawasan ng buwis, ninanakaw lang ninyo, mga nayupa kayo. Tama. At alam nyo kami dito sa programang The Truth Dr. Soner, galit po kami sa mga magnanakaw. Yung katulad ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, At pera yan ng taong bayan Hindi naman pera ng private yan Isipin mo, Dr. Ara, itong tingnan mo. Pag may nagnakaw ng pagkain, nag-snatch pagkain o ano man, kulong ka agad. Pero itong limpak-limpak na bilyones ang ninanakaw, kung ano-anong
ginagawa para hindi lang maimbestigahan ang kanilang ginawang pagnanakaw. So yan ay alam nyo, yun ang makikita natin na injustice sa atin sa Pilipinas. The greatest injustice that our leaders had made has committed against the Filipino people. Itong pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, diyan po sa flood control na yan. So yan ay abangan natin bukas kung anong mga kaganapan, Dr. R. Totoo po, no? Ano mo, Dr. J, hindi tayo magsasawa. Imbitahan po natin ang lahat na tumungo. No, wag lang ho kayo manood sa live. Tumungo ho kayo dito sa Double Gem EDSA Garden Events Place. O kailangan ho ng suporta. Alam niyo ho, yung pagsuporta niyo ho doon, hindi ho pagsuporta sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sila lamang ho ay medium para ho malaman natin ang katotohanan. Ang pagpuntungo niyo ho doon ay pagsuporta ho sa kapwa Pilipino na ninakawan din ho. Ibig sabihin ho, yung mga makikita natin doon na mga kapwa Pilipino natin, ang ibig sabihin ho noon, sinusuportahan din ho nila kayo. Dahil kayo rin ho ay pinagnakawan. Kaya ho, ito ho uli ang address ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Dr. J, ito ay nasa 159 Epifanio de los Santos Avenue. O EDSA, Along EDSA pala yan. EDSA Corner Berkeley, no? So ito nasa Ortigas area siguro. I can just imagine parang nandito sa may lugar ng kung galing ka Quezon City, nasa kanan. Nasa kanan to, ito'y maaaring malapit to sa Annapolis, no? Hindi ako sure, no? Pero di ba yun yung area ng Wakwak di ba? So maaring doon. So ang address po uli ay 159 EDSA Mandaluyong. No? Sa corner Berkeley Street po ito, sa Mandaluyong. Magtungo ho tayo, ipaglaban ho natin ang karapatan ng ating pamilya, ng ating sarili, dinakawan ho hanggang sa mga kaapu-apuhan, yung mga hindi pa ho pinanganak, pinagnakawan na ho. Kaya atin ho tayo ho ay tumungo dito, makinig ho tayo, maging mapagmatsyag tayo, alamin ho natin ang katotohanan sa likod ng flood control scandal na ito. Dapat lang malaman ng taong bayan, Tutukan po natin yan, mga kababayan, dahil yan ay nakasalalay diyan ang kinabukasan ng ating bansa. Hindi ko sasabihin na kinabukasan lang ng mga anak niyo o mga apo, kundi ng ating bansa, yung gagawin na yan, ang nangyayari dito sa atin, pagnanakaw diyan, makaka-apekto ito sa ating ekonomiya. At nakita na natin yan, Dr. R, na maraming bansa na hindi nagtitiwala sa atin. At ang nakakatakot na isang mangyayari diyan, na pagka walang tiwala na sa bansa natin, ang mangyayari diyan, yung kahit na yung tinatawag na credit rating natin sa mga international banks, baka biglang bumagsak at tayo ay nangungutang madalas, tataas ang interest rates, at yung namang interest rates na yan, saan pinapasa yan? Sa atin pa rin pinapasa lahat yan. Tayo ang magbabayad ng lahat ng pagkakautang ng gobyerno natin, Dr. R. Totoo, alam niyo ho, totoo yan sinasabi ni Dr. J, habang tumatagal ho, lalo hong naghihirap ang bansang Pilipinas. Hindi ho ito kaila, lalo na ho dun sa, alam mo Dr. J, napakalaki ng porsyento ng nasa laylayan, di ba? Yung nasa grassroots level natin, kaya sila ang lalo na pinaka-apektado. Pero hindi natin sinasabi, hindi apektado yung mga naghahanap buhay at mga may mga sariling hanap buhay, Dr. J. Lahat tayo ay apektado dito. Kaya alam mo po, napakalaki ho ng populasyon ng ating grassroots, di ba, Dr. J, no? Ang masasabi ko lang po kayo ho, matagal na hong naloloko na pabigay-bigay ng ayuda. Panahon na ho para ipaglaban nyo yung kinabukasan ho ng inyong mga pamilya. Yung ayuda ho na yan, sandali lang ho yan sa scatter. Diba? O sandali lang ho yan sa tongits. O sandali lang ho yan pagbili ho natin ng isa
tatlong kilong baboy, ubus na ang ayuda. Pero kung maayos ang mga leader natin, maayos ho ang pamamalakad sa gobyerno, hindi ho masyadong matatakaw, no? Masyado kasing matatakaw itong mga nayupak na magnanakaw na ito eh. Kung maayos ho, maniwala ho kayo, maayos-ayos ho ang buhay natin. Hindi ho mahirap ang Pilipinas, mayaman po tayo. Imagine niyo ho, 1.3 trillion wasted, no? Wasted. Tapos napunta ho sa kanilang mga bulsa. Imagine niyo, Dr. J, na imagine ko. Baka ngayon Dr. J, meron ka ng titanium hit, di ba? Hindi ka na nahihirapan maglakad, di ba? Dahil yung 1.3 trillion hindi natin mauubos yun eh, di ba? Naglagay na lang natin sa tulong na medikal. Di ba? Ibig sabihin ito, mas magaang pala magpa-angioplasty. Dapat. Di ba? Kaya alam mo, ninakaw nun mga nayupak na magnanakaw nito. Katulad yan, yung isinampa na laban kila Ricto doon sa PhilHealth, ano? Ini-question yung PhilHealth na paglipat ng pondo ng PhilHealth, dinismiss pa ng ombudsman. Hindi natin alam kung sino kakampi nitong ombudsman. Kinakampihan nyo ba yung taong bayan o yung mga politikong kaalyado nyo? Yun ay katanungan lang naman yan na nanggagaling po sa isang mamamayan, ano? Na kailangan masagot ninyo. Ay hindi man lang ninyo inibestigahan, basta dinismiss na lang. Kung may katotohanan ang mga akusasyon, Dr. R. Dr. J, no, bago tayo maubusan ng oras, no, meron akong nabasa itong isang kaibigan natin, no, si kapatid na Mark Anthony Lopez, no. Natawa naman ako dito sa post niya. Ang sabi niya, "Congratulations, Attorney Jesus Palsis, on your recent suspension by the Supreme Court." Natawa naman ako, Dr. J. At alam mo, yung kay Palsis na suspension na yan, dahil nga sa unethical na pananalita, no? Kaya lang, alam ko, ang pakay talaga nitong si Attorney Palsis, gusto niya matapatan yung record ni Gadon, Dr. R. na si Gadon ay na-disbar. Baka naman gusto niya rin na ma-disbar, ano? Siguro, kasi parang naiingit siya kay Gadon eh. Si Gadon na-disbar, ginawa pang kabinete sa gobyerno ito ngayon, sa administrasyon na ito. So ngayon din siguro ang kanyang layunin na pagka na-disbar siya, magiging cabinet secretary din siya, Dr. Good luck sa iyong disbursement. Sana naman hindi. Pero sa totoo lang, Dr. J, parang masakit pala to. Masakit sa bangs, no? 1 taong suspension. So kung ito'y may mga hinahawakang kaso, sorry to say, you're out of the game. Wala akong paniwala na may kasong hinahawakan yan eh. Dahil may panahon sa pagbablog, wala na siyang panahon na may... At sino naman ang maniniwala dahil sa mga interview sa kanya, pulos naman palpak ang kanyang sagot eh. At kahit ang mga vlogs niya, palpak pa rin. Pero talagang ang target niya na magkakaroon siya ng matapatan niya, mapantayan niya si Gadon, yung bubong si Gadon. Yung bubo madalas ang sinasabi ng Gadon na yan eh. Kaya siya ay na-disbar dahil nga sa unethical ang kanilang mga sinasabi. Isipin mo, tawagin mo bobo yung mga kalaban mo. At alam mo, walang abogado na bubo. Sa totoo lang, sila lahat ay matalino dahil natural yan. Pag nakapasa ka sa bar, matalino ka. Kahit si Gadon na yan, matalino yan. Kaya lang, nasumbrahan ng talino, kaya siya na-disbar. Ganyan din yan si Palsis, mangyayari dyan. Sa sobrang talino niya, madidisbar siya. Wala na tayong oras, Dr. And congratulations po, Attorney Jesus Palsis, no, sa inyong suspension. According sa ating kapatid na si Mark Anthony Lopez. Ako po magpapaalam na ito po si Dr. R. Magsama-sama po muli tayo sa Miyerkules, ganap na 2:00 hanggang 3:00. Muli po, iniimbitahan ho namin kayong lahat. Kayo po ay magtungo bukas 10:00 ng umaga. Mag-uumpisa po ang Blue Ribbon Committee hearing dyan po sa Double Gems Events Place sa 159 EDSA
Mandaluyong. Dr. Jane? At maraming Yo. maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon po sa inyong lahat. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maignat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot,